Sa linya natin, si Attorney Kay Magundayaw. Siya po ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration o FDA. Good morning po sa inyo, Attorney. Welcome po sa Palatuntunan, Attorney Ma'am. Good morning, Ma'am Cathy, Sir Emil. Magandang umaga po at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Nakababahala po ito. Ito, report ito ni Emil, yung exclusive report niya sa 24 oras. Yung mga peking bakuna kontra rabies, kasi nga po, nakamamatay itong rabies, akala ng mga tao nalulunasan yung kanilang exposure sa rabies, yung pala hindi. So, ano po ang nangyari dun sa mga naturokan nito? Ano yung na-discover nyo pati, Attorney Ma'am? Ako, una-una po, nagpapasalamat kami sa programa po ng GMA Resibo kasi nung sila ay pumunta sa aming tanggapan para i-report ito, syempre po nakipagtulungan tayo agad sa National Bureau of Investigation para makakuha tayo ng sapat na ebidensya at ganun po para makapag-obtain tayo ng search warrant po para nang sa gayon ay makuha natin or mapasok natin yung bahay. Since ito po ay isang residential area, meaning wala po silang lisensya mula sa Food and Drug Administration. So, pagpasok po natin, medyo nakakabahala kasi nakakita tayo ng iba't ibang uri ng rabies vaccine. Ganon din po nakakita tayo ng iba't ibang pamamaraan nila kung paano nila ito ifo-falsify. Ang sabi sa atin nung mga accused ay lehitimo naman daw po itong mga kinukuha nilang bakuna. Pero syempre nakakita tayo doon ng mga stickers, ng mga cartons, ng mga labels. Even yung inserts, yung packaging insert na nakikita natin sa loob ng mga boxes. So nakakita din po tayo, actually may mga syringe o mga hiringgilya din tayo na nakita doon. At yung mga diluent, So ang nakakabahala din po kasi dito ay syempre hindi ito dumadaan sa good cold chain management. Ibig sabihin, wala tayong nakitang medical grade refrigerator sa loob. So medyo alarming. Sad to say, may mga iba din tayong nakita po, although very low ang volume, pero syempre nakakabahala kasi nakakita tayo ng anti-tetanus at Hepa B vaccines din po na wala din sa proper storage. Pero mostly po ang nakita natin na nire-repack nila ay talagang anti-rabies vaccine. So, ano po ang laman nito? Tubig lang? Ganun po ba, Attorney? Sa ngayon po, iniimbestigahan natin yung mga laman nito. Kung laman nito ay tubig lamang, kung ang laman mga powder content po nito, So, ipagpalagay po natin na lehitimo lahat ng mga produkto nila na allegedly ay kinukuha daw po sa ibang bansa at dinideliver sa kanila para i-repack. But doon po kasi sa storage nila, since wala tayong nakitang biorefrigerator o yung mga medical grade na mga storage facility nila, so syempre po, yung efficacy at potency po nito ay nababawasan. So ibig sabihin po, very questionable na po yung safety nito para sa ating mga kababayan na matuturukan po nito. Attorney, ano ho yung dahilan bakit nila pinapalitan yung laman? Mas makamumura ba sila? Mas lalaki ang kanilang kita? Pakipaliwanag nyo ho, Attorney Madam. Actually, Sir Emil, yan ang isa sa palaisipan sa atin. When we are trying to question them, they pretend po kasi to be innocent during those times. So sabi nila, hindi nila alam na po pwede ito sa malamig, hindi nila alam na ito daw pala ay dapat ay nasa biorefrigerators. So, inaalam po natin sa ngayon through our investigation kung ano ang mga motibo. Pero definitely, Sir Emil, ito ay mas mura compare dun sa talagang ibinebenta ng ating mga market authorization holder. Unang-una, yung mga facilities nila, alam naman natin na nasa isang bahay, so definitely po yung mga operational expenses nila is bababa. But again, before we can be able to distribute biologicals like anti-rabies vaccine, they should first secure license to operate from the FDA kasi po ini-inspect din po natin yung mga pasilidad po ng mga biologicals na yan before po tayo din mag-issue ng mga necessary permits like LTO or the license to operate.
Okay, so yung mga naturokan nito, matitrace po ba natin kung saan na-distribute itong mga peking ito? Kasi delikado po, baka kailangan nila talaga magpaturok uli, pero this time yun talagang lehitimong mga bakuna. Yes po, Miss Cathy, may nakita po tayong mga delivery notebooks, no, mga list, although very generic yung mga nakita natin. Kasi mga municipalities and towns. And syempre po, meron tayong Field Regulatory Operations Office dito sa FDA kung saan po siya ang mangunguna para po magkaroon tayo ng mga follow-up operations. But definitely po, ginagawa na po natin yung mga next steps po natin para masigurado po natin na hindi po kumakalat pa itong mga peking bakuna po. Ano? Kasi these are considered already falsified. Okay. So, Cathy, samantalahin ko lang mga kapuso, si Attorney Kay Magundayaw, ang FDA, pati ang NBI at ang buong dokumentaryo ng resibo. Bukas po yan, araw ng linggo, 2:45 ng hapon. Attorney Kay Magundayaw, maraming salamat po sa oras niyo. Maraming salamat din po Sir Emil at Ma'am Cathy. Atin po nakapanayam, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration o FDA. Ito ang Super Balita sa Umaga. Kinikilingan, walang Pinoy.